Sa loob ng paralan, makikita nga natin itong si Libby kung saan hinihingal na nga masyado at hinahanap nga itong si Justine. Samantalang itong si Justine ay pangising-ngisi lamang matapos nga niya maisagawa ang kanyang plano at naisend na nga ang video nga nitong si Libby at agad-agad ay nag-viral na. Nag-cross ang kanilang mga landas at galit na galit itong si Libby. Sinabi niya kay Justine kung paano niya nagagawa ang bagay na iyon. Ang akala niya ay magkaibigan silang dalawa. Tinawanan lamang siya ni Justine. Sinabihan niya itong si Libby na migil siya sa kanyang ilusyon. Lahat ng bagay ay pwedeng magbago. Kung hindi niya alam ang chance ay dapat niya itong subukan for good umano. Ngunit hindi natutuwa itong si Libby. Inis na inis siya sa ginawa ni Justine. Binantaan pa si Justine na kakasuhan umano sa kanyang mga ginawa kung saan ikinalat ang kanyang video. Ngunit hindi takot si Justine at sinabi kung meron mang taong magkakaso ay walang iba kundi itong si Princess dahil siya ang naabuso. At katunayan siya umano ay humanda-handa na sapagkat naroon na nga si Princess at si Mang Pascual kasama ang abogado. Sila ay nagkikita-kita na para pag-usapan kung ano nga ang kaso na ihahain nga dito kay Libby. Kaya naman, itong si Libby ay hindi na nga maitsura ang kanyang pagmumuka. Halata sa kanya na nagmamadali at nagpapanik, hindi alam ang gagawin. Hanggang sa pinuntahan niya ang kanyang mga magulang para humingi ng saklolo. Samantalang si Justine naman ay satisfied na satisfied sa kanyang ginawa at ang pagtulong niya kay Princess dahil nagawa niya yun sapagkat napamahal na nga itong si Justine dito nga kay Princess at masaya siya sa kanyang ginawa. Ayon sa kanya ay deserve na deserve umano ni Libby ang nangyayari sa kanya. Kung nasira man ang kanyang reputasyon, hindi umano niya kagagawan yon sapagkat kagagawan mismo ni Libby. Siya mismo ang naglagay sa kanyang sitwasyon ngayon. Kaya naman deserve niya na magdusa at deserve niya na husgahan ng mga tao dahil talaga namang may kasalanan siya kung ikumpara dito kay Princess. Dahil deserve din naman ni Princess na malinis ang kanyang pangalan dahil alam ni Justine na inosente ang kanyang kaibigan na si Princess. Sa kabilang banda, ating ngayong makikita itong si Libby kung saan nagmamakaawa humihingi ng tulong sa kanyang magulang na si Raymond. Ito nga ay nagpapanik din ang kanyang lola at dahil mahal na mahal siya ng kanyang lola, matataranta ang kanyang lola Sonia na gagawin ang lahat ng kanyang natatanging lakas at kahit na magbayad siya ng malaki, wala siyang pakialam. Malinis lamang ang reputasyon ng kanyang apong Suwael na hindi naman deserve ng malinis. Samantala, hindi rin mapakali itong si Charlene. Kahit na galit siya sa kanyang anak na si Libby, nagawa pa nga niya itong saktan dahil sa pangluloko na kanyang ginawa. Hindi basta-basta ang kanyang pinasok. Kaya naman hindi siya makakatunganga na lamang at hindi gagawa ng hakbang kung paano maresolba ang kaso nga nitong si Libby. At nang malaman nga nila na naroon na nga sa presinto itong si Mang Pascual kasama nga itong si Princess upang maghain na nga ng kaso kay Libby. Agad niyang hinila ang kanyang anak. Sinabi niya na ito lang ang natatanging paraan, kailangan nilang harapin itong si Mang Pascual at itong si Princess para sa kanyang ginawa upang malinis ang kanyang pangalan. Agad namang humarang ang kanyang lola Sonia. Ayaw sana siyang bitawan, ngunit sinabi nga nitong si Charlene na sa pagkakataong yon siya ang ina, siyang masusunod at hindi siya makakapayag na hadlangan nga nitong si Sonia. Yun lang ang naisip ni Charlene na tamang paraan, harapin ang kasalanan nga nitong si Libby. At kung kailangan lumuhod siya kay Mang Pascual ay gagawin niya para lamang hindi itutuloy nga ni Princess at ni Mang Pascual ang kanilang plano na kaso dito nga kay Libby. Noong una ay nagmamatigas si Mang Pascual. Ayaw niya na palagpasin na lamang ang ginawa nga ni Libby. Hindi ito basta-basta, sinira niya ang malinis na pangalan ng kanyang nag-iisang prinsesa. Kaya hindi siya makakapayag na hindi magbabayad itong si Libby sa kanyang kasalanan at kailangan siyang maturuan ng leksyon. Ngunit maggulat si Mang Pascual sa pagdating nga nitong si Divina at dito napasok sa kanyang alaala ang sinabi nga ni Leilani kung saan isang kaibigan ang nag-iwan sa kanya dito kay Princess.
para alagaan siya. At naisip nga ni Mang Pascual na si Divina ang tinutukoy nga ni Leilani na isang kaibigan nang naabot sa kanya ng batang babae na ngayon ay kanyang inaalagaan na walang iba kundi itong si Princess. Kaya naman sa labis niyang pag-alala ay natigilan siya at instead na hindi gawin ang hindi dapat ay ginawa niya na patawarin na lamang itong si Libby dahil ang gusto niyang gawin ay lumayo nga ang kanyang anak na si Princess dito kay na Divina at kina Libby dahil natatakot siya na baka matuklasan nga ng lahat na si Princess ay anak nga ni Divina. Yun ang nasa kanyang isip.